Hi, good afternoon mga kapatid. Armando Castro Jr. po. Gusto ko lang i-share yung binibigay sa akin ng Panginoon sa Mateo chapter 1 verse 1. And sinasabi dito is the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David and the son of Abraham. So dito po makikita po natin genealogy of Jesus Christ, son of David, son of Abraham. Pero makikita natin dito na mas naunang naging tao si Abraham kaysa kay David. Ayun. So, bakit? Mas nauna si David. At huling pinangalan dito si Abraham sa verse 1 ng Mateo chapter 1, verse 1. And sa Bible po, sa mga names in the Bible, is may mga meaning din. So, naunang pangalan dito is Jesus Christ. Then, pangalawa is son of David, David. And then, pangatlo is si Abraham. So, alamin natin, ano po yung kahulugan ng pangalan ng Jesus Christ. Diba? Kaya lang, mababasa po natin dito is the Gospel of Matthew. Ang tawag po nila sa book of Matthew is the Gospel of Matthew. Ngayon, Jesus Christ is Jesus Christ. Ang sinasabi po nila is the anointed one, the chosen one. Ayan. Ngayon, nasa Gospel of Matthew, ano yung dala-dala niya? It's simple. Sabi doon is the good news of Jesus Christ. So, sino naman po si David? Ayan. Son of David, sabi niya. So, ngayon, sino naman si David? David is the King of Israel na pinili ng Panginoong Diyos na kahalili ni King Saul na unang naging hari ng Israel. So, King David is the second one. Si Abraham naman is ay tinawag ng Diyos si Abraham by that time, unang pangalan niya, pinalitan niya ng Abraham. From the land of Chaldeans to the promised land. So, Abraham, ang pinangako ng Panginoong Diyos kay Abraham is land. Simply means the domain. Domain. Yan. So, ngayon, nabuo ito na naging Jesus Christ, David, and Abraham. Pag pinagsama-sama po ninyo yung tatlong pangalan na yon, and other words is Jesus Christ the gospel, David is the king, and God promised to Abraham is the land or domain. And pag pinagsama-sama po nyo yun, with this, nakabuo kayo ng the gospel of the kingdom. So ngayon, Bible is about the God or King, God, King or Father in about his children. So, kaya yun po yung Matthew chapter 1 verse 1. So, different meaning, kingdom, domain. So, the gospel of the kingdom, right there in the first verse of the Gospel of Matthew. So, yun po yung nireveal sa akin ng Panginoon na gusto kong i-share sa inyo. And mag-aaral po ulit ako tungkol sa mga parables po. Ayan. I-share ko rin po rito sa vlog ko or reels. Ayan. God bless you mga kapatid and see you next.